Isang war freak umanong kapitbahay sa 13 Martires, Cavite, inireklamo ng isang pamilya dahil sa paulit-ulit na pananakit daw sa kanila. Napilitan po kami magpakabit ng CCTV para po makita yung mga pinaggagawa niya. Ayan, ginawa na tuloy ng online library ang pag-aamok ni Ma'am. Pero sa pag-iikot ng resibo, hindi lang pala ang pamilya Wright ang may reklamo. Dahil pati ang isa pa nilang kapitbahay na si Ronald, hindi niya tunay na pangalan, nakatikim din ang hagupit ni Roxanne. Sa cellphone video na ito, makikita ang pananampal ni Roxanne kay Ronald. Ito ngayon po ang nangyari. Nung kami inihatid ko na yung kumpare ko, kinumpronta niya ako na sinabi niya na bakit daw ako nakikialam doon sa mga usaping ito. Ba't sino hayop? Pinano ba kita? Ha? At sabi ko, hindi ako nakikialam. Hanggang sa hindi pa siya nakontento, hinila niya yung damit ko hanggang masira. Ayan na. Pero hindi lang ang mga pananakit ni Roxanne ang nirereklamo laban sa kanya dahil pati sa pagkakalat ng chismis, promotor rin daw si Roxanne. Ang kanyang ex-kumare na si Virgie, galit na galit dahil ipinagkalat daw ni Roxanne na durugista ang kanyang asawa. Grabe naman yan! Sabi mo ka magpaliwanag. Ano nagsabi na nagkandaman siya ba? Diyos mio, napakabigat pong napakabigat na paratang sa amin yun. Dahil sa chismis, agad na pinadrug test ni Virgie ang kanyang asawa. At ang dala niyang resibo, Ayan po ma'am, malinaw na malinaw, negative result po. Pinadrug test ko po dahil sa matindi nga ng pamimintang sa amin. ang isa naman nilang kapitbahay na si Camille, hindi rin nakalusot kay Roxanne. Sinasabi po niya na labas-pasok daw po ako ng hotel. Alam mo sarili mo, alam mo sinasabi mo, alam ang asawa mo. Dahil sa nangyari, apektado pati ang kanyang pamilya. Ang sakit po sa akin kasi pati po yung mga anak ko naapektuhan na Dahil hindi na nila matiis sa mga ginagawa ni Roxanne, Patayin mo ko, matapang ka ba? nagkaklas na ang magkakapitbahay at sumugod sa barangay. Pinatawag ng kapitan si Roxanne para harapin ang mga reklamo laban sa kanya. Sumipot naman kaya si Roxanne? Ilang saglit pa, biglang nag-grand entrance si Roxanne. Andito tayo sa barangay dahil nga sa mga kaso na mga problema natin doon bilang kayo magkakasbahay. Hindi nyo natitigilan. Kayo, bilang kayo ay magkakapitbahay, tapusin na natin ang problema ito. Ayusin na natin dito sa barangay para matahimik na. Pagkakarahan ko na siya. Tingnan mo dyan kung paano sila sumigaw. Pero naging mainit agad ang pagharap nila sa barangay. Ang titigilan ka kung siya mismo ang sumusunod. Napakasakit. Pag ako nasa harapan ng bahay, naglalaba ako pa. Nandun siya ng parinig. Hindi ko siya pinapatulan. Hindi ako nasagot. Depensa ni Roxanne, Once they provoke me, saka lang po ako lumalabas. Mag-ayos na tayo. Sa akin kasi, Kap, itatanong ko. Inano ko ba yung mga yan? Ano bang atraso ko sa inyo? Ikaw, anong atraso ko sa'yo? Anong atraso ko sa'yo? Ba't ka nagmumura sa akin? Bigla. Ano? Isa-isa mo kayo din. Bakit ka nananakit? Anong pakarapatan? Ba't ka nagmumura? Karapatan ko muna sinakdal ko ako. sa kabila ng pag-awat ng barangay, lalo pang tumindi ang tensyon sa dalawang panig. Ang tanong ko po sa kanya, nung nanggaling na ho kami dito sa barangay, bakit tinabol niya yung tatay ko? Kaya ito. Magkakayitaya. Paano tayo magkakayos nito? Paano matutulungan? Diba? Tama. Yan lang yan, kakahapon lang. Bigla ka nag-i-interrupt. Maayos na kausap ko ang nanay mo. Tama na. Kayo napupugyan, kayo napupugok. Paano nga hindi kayo magkakaaway-away dyan kayo naman ikatataas din. Kaya nandito para mag-ayos. May willing makipag-ayos. Hindi po. Kakasuhan ko lang niya, Kap. Ginawa po niya yung mga yan. Kasi sabi ko niya, kami nagpupupo kami. Sila mo nung nakatasensulat yung ginawa ko. Ano yung gagawin mo? Peperahan mo kami? Alam mo siya, tahimik ka. Sa hinaba-haba man ng naging pag-uusap, ang mga nagrereklamo laban kay Roxanne hindi raw makapagpapatawad. Lahat po kami magsasampa ng demanda po sa korte. Yan po ang napagkasunduan namin Rights nyo yun. Lahat tayo may right.
So kung meron kayong proof, karapatan niyo ipaglaban ng sarili niyo kung naaapi kayo. At kung may ginawa sa inyong lapse ang tao, karapatan natin lahat yan. Sinubukan ng resibo na makapanayam si Roxanne. Dito, sinagot niya ang nakulikab na pananabunot niya kay Girlie. Siya po. Kinausap ko muna siya, minura niya ako, mama. Tapos sabi niya, gusto mo na lang tayo? Swearan? Parang ganon. Kasi ma'am, kung talagang gusto ko siyang saktan, hindi lang buhok ang hawakan ko sa kanya, ma'am eh. At paglilinaw daw ni Roxanne, hindi raw siya nagpaparinig tungkol sa paggamit ng droga. Lyrics daw ito ng ginagawa niyang kanta. Ayun! Composer naman pala! That was not my intention kasi po artist ako at saka gumagawa po ako ng mga jingle. Sorry po. Handa rin daw niyang harapin ang mga reklamo laban sa kanya. So, nag-file sila, same as me. Nag-file din naman po ako. Siyempre, andito naman tayo sa barangay, inulog dito sa atin. Ang gusto natin, maayos. Maayos sila. Pero kung wala naman tayo talagang magagawa, kundi ang bibigyan natin sila ng CFA para doon po sila mag-ayos sa korte. Para naman masigurong hindi na magkakagulo ang dalawang panig. Paiigtingin namin ang pagpapatrol doon at para maiwasan na nila ang kanilang mga kaguluhan, alitan. At sila may nasabihan ko na kayo ang magsasaper. Pag hindi kayo tumigil, kayo ang mawawala na. May makalagang paalala rin ang barangay habang dinidinig pa ang kanilang kaso sa barangay. Ang mangyayari sa kanila habang sila may dinidinig na kaso at sila magkakamuli ng ganyang kaguluhan, ay talagang kami ay siguradong mapipilitan na, direct na, kami i-endorse namin sila na itong mga ito ay kasuhan na. Ang 13 Martires City Police hinihintay na lang ang ilalabas na Certificate to File Action o CFA mula sa barangay para makapagsampa na ng kaso sa korte. Pag dumating po yung certification to file action ng barangay, kung ano mang kaso yun, agad po namin bibigyan ng kaukulang pansin, ipapile po namin agad yung kaso. Automatic po yan, ma'am. Pag dumating dito, ma'am, salaysay, tapos yung mga ebidensya,